Ayan po mga kapatid, magandang hapon po sa lahat at narito naman po ako at muling magtatarot na naman at mayroong ibabahagi na mga kapatid mensahe sa inyo. Ayan, at ating ipapakita ang mga mai ilalatag ng ating baraha dito sa lamesa mga kapatid. Ayan, at ngayon ako nakapag reading ulit sa inyo dahil wala po tayong pasyente sa actual at ako na nakapag-healing kanina sa online at naisipan ko rin po mag tarot card na gamit ang oracle na ito na kahit papano ay meron akong ibabahagi na mensahe sa inyo mga kapatid. Ayan. At kukuha lang naman ako ng 13 baraha upang meron tayong maibabahagi na mga sa inyo mga kapatid, baraha. Meron akong ibabahagi sa inyo ng mga mensahe. Tayo ng 3 at kukuha tayo ng 13 baraha para mga kapatid, para sabihin ng iba ay para hindi tayo masabing dinadaya natin ang pagre-reading dahil ako po mga kapatid ay diyan po talaga kukuha lang po ako diyan ng 13 at ibabahagi ko sa inyo ang mga mensahe. Yan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, natin ng 14. Yan, 14 na baraha mga kapatid. Yan. Yan, 13 lang pala na baraha mga kapatid na aking ibabahagi sa inyo. Yan, kukuha tayo, irarambol na lang natin mga kapatid ang mga mensahe, bubunot-bunot tayo. Yon. Ang dito mga kapatid, ang sa reading na ito ay personal reading mga kapatid. Itong tao na ito na aking re-readingan, ito ay merong nakamit na sa kanilang buhay. Maaaring ito ay nagtagumpay na ito, merong successful ito sa buhay, may kaya, may mga naipundar na rin na mga tinatawag na mga maaaring ari-arian, lupa, bahay, kung ano mang mga uri ng sasakyan o investment na inyong naipundar o maaaring negosyo. Kayo dito ay maaaring nagtagumpay kayo sa buhay. Yan. Ang yung tagumpay na iyan, kung kayo man ay nagtagumpay sa inyong buhay mga kapatid, ang advice ko lang, wag ninyong kalimutan kung saan kayo nanggaling, kung sino at kung ano kayo. Mayroon kasing iba mga kapatid na nagtagumpay lang sa buhay, ang tingin nila sa kanilang kapwa ay napakaliit na. Kung laitin na nila, akala mo kung sino sila. Lang ang masasabi ko sa inyo, kung kayo man ay nagtagumpay, huwag kayong makalimot kung saan kayo nagsimula. Ayan lang. Dahil minsan kasi mga kapatid, ang pagiging successful natin sa buhay, pag hindi tayo marunong magdala ng mga naipundar natin, ay maaari din itong mawawala. Yan, kaya
be humble po tayo, marunong din tayong tumulong sa ating kapwa. Tulungan po natin ang mga nangangailangan din. Yan, wag po tayong magiging gahaman sa tagumpay, dahil po ang pagtulong ay napakalaking bagay po yan. Yan. Kaya kung nagtagumpay po kayo, magpasalamat po kayo sa ating Panginoon. Wag po tayong makalimot, dahil ang Panginoon po ang may takda na at ang Panginoon po ang may takda niya na kayo ay magtagumpay. Kaya dapat magpasalamat din kayo. Wag ninyo siyang kalimutan. Yan. Yan po mga kapatid. Ritual. Ito na namang ritual na ito ay isa na naman itong balakid sa inyo. Itong ritual. Kasi may mga tao talaga na pag may tao talaga na nagtatagumpay sa buhay, ay talagang hinaharang nila yan mga kapatid. Gusto nilang maudlot ang tagumpay ng isang tao. Yan, kayong iba pinapagawa, nagbabayad sila ng kung ano-ano, kung sino man ang kanilang kakilalang marunong gumawa ng ang kaliwa. Yan ha. Marami kasing ritual na harangin ang tagumpay. Maaring malugi ang negosyo, maaring magkakasakit ang pamilya, maaring magkakasakit ang isa sa miyembro ng iyong pamilya, maaring magkaaway-away kayo, maaring maghiwalay kayo ng inyong kasintahan o kung ano man. Maraming ritual na gustong plano itong sa inyo mga kapatid, itong taong lihim na may inggit sa inyo. Kaya ito'y nakasubaybay din ito, maaring sa social media, maaring sa inyong tahanan dyan, o binabantayan ang bawat galaw ninyo, o kung ano man, ay ito ang ginagawa nito. Nagpaparitual ito sa iba. May mga contact itong mga tao na ito. Ito yung mga tao kasi mga kapatid, pag gumagawa sila ng masama, yan ang mga taong hindi masaya sa kanilang buhay. Ayaw nilang nakikitang sumasaya ang kanilang buhay, kaya ganun ang kanilang ginagawa. Gumagawa sila ng masama sa kanilang kapwa. Yan. Ang spiritual po mga kapatid ay hindi po biro. Akala ninyo ay walang balik yan. Pag kayo'y nagkamali dyan sa pagsasagawa ng mga ganyan, ay talagang grabe ang balik niyan. Lalo na ang kaaralan ay ginamit ninyo sa kaliwa. Grabe yan mga kapatid. Ako ang nagsasabi sa inyo, talagang magsasaper at magsasaper ang taong gumagawa ng masama na yan. Yan ang ko. Yan ang masasabi ko. Yan. Gusto rin nito na magkaroon ka rin ng problema. Magkaroon ka ng problema sa pinansyal, sa inyong pamilya, sa inyong kasintahan. Gusto nito magkaroon ka ng patong-patong na problema ito. Ito rin ay isa rin sa dinaan nito sa ritual, na magkaroon kayo ng problema sa buhay. Yan. Itong tao na ito. Kasi nakikita na dito na hardworking ka mga kapatid. Talagang trabaho lang ang inaatupag mo, kaya ka nagtagumpay. Ang gusto nito, ritualan ka na magkakaroon ka ng problema, na o baka sakaling tumigil ka sa trabaho mo, tumigil ka sa kung ano-ano ang mga pinagkakakitaan mo sa buhay, kaya ka naging matagumpay mga kapatid. Yan. Ang masasabi ko lang, ipagpatuloy mo ang pagiging hardworking mo. Yan lang ang masasabi ko. Ipagpatuloy mo at palagi ka rin magdasal na ikaw ay gabayan saan man kayo pumunta, kung saan ka man na trabaho, saan ka man na destino, saan ka man factory, kung ano, saan ka man naroroon ngayon, ay wag po kayong mahiyang tumawag sa nasa taas na kayo ay gabayan, na marami pang blessing ang dadating sa inyo mga kapatid. Bundok. Maring sa bundok ito sinagawa itong ritual na ito. Maring sa bundok isinagawa itong ritual ng taong may lihim na galit at inggit sa inyo. Pinagawa lang ito na sa bundok lang isinagawa. Yan. At mag-ingat ka dito sa tao na tao na
gumawa ng ritual sa inyo dahil ito ay may pagka manluloko at manluloko din itong tao na ito. Itong nagpagawa ng ritual sa bundok na magkaroon ka ng problema. Yan. Yan mga kapatid. Ang tinatawag na misunderstanding. Ang misunderstanding naman na ito mga kapatid ay kayo ay may problema na o baka sakaling kayo ay ng iyong mga pamilya o kamag-anak o magpartner na hindi pagkakaunawaan dito sa inyong mga relasyon. Yan. Pati nga ang relasyon ninyo ay sinisira nitong sinisira ng mga taong may inggit at galit sa inyo. Talaga pong mga kapatid, sakit na talaga ng Pinoy ang taong mainggitin sa buhay. Yan mga kapatid, sakit na talaga ng tao yan. Kaya wag na tayong manibago sa ganyan, sa ating kultura na ganyan. Kaya tayo na lang ang mag-a-adjust, pagdasal na lang natin na sana tumigil na sila. Yan. Ito palang mambabarang na ito, yan. Itong mambabarang na ito ay inutusan na magkaroon ng ritual sa bundok. Iginanap ito na magkaroon ka ng tinatawag na problema. Yan. Itong mambabarang na ito ay talagang ano tawag dito? Yung kumbaga na yung parang ginawa niya ng negosyo o hanap buhay ang kanyang ginagawa na ito. Kasi dati kasi mga kapatid, ang kwento kasi ng mga matatanda dati, kasi dati tayo nung sinakop tayo ng mga Hapon, ayan, ang mga Espanyol dati, yan ang kwento ng mga sinauna dati sa aking maestro din na nagturo sa akin. Yan. Ang pangkukulam na yan mga kapatid ay galing po yan sa Espanyol. Sa Espanyol po yan mga kapatid, dahil tayo dito ay sinakop din ng mga Espanyol dati nung panahon ng mga Hapon dati. Ang mga yan ay itinuro dati ng mga dayuhan dati dito sa atin. Yan po ang katotohanan dyan na narinig ko lang din sa kwento na kwento din sa akin. Dati kasi kulang tayo sa armas. Hindi pa uso dati yung mga baril, hindi pa uso dati yung mga high power na mga baril na yan ay hindi pa uso dati. Kulang tayo sa gamit dati upang malabanan ang mga mananakop na mga Hapon dati. Kaya yung mga ganyang mga aral na yan ay ipinalaganap dito yan sa atin, yung pangkukulam na yan. Kaya galing po yan ang mga kaalaman na yan sa mga Espanyol mga kapatid. Yung tinatawag na aralan sa lihim na karunungan na yan ay diyan po nagsimula ang pangkukulam. Yan. Ginagamit po yan dati ng ating mga ninuno upang kulamin po ang mga kalaban nila, tulad ng mga yung mga Hapon. Yan po ang mga pamamaraan nila dati hanggang sa huling henerasyon, hanggang sa ngayon, hanggang sa ipinasapasan ng mga kaalaman na yan, hanggang sa siguro nadala sa hirap ng buhay, ay po mga kapatid, ay ginawa ng negosyo sa panahon ngayon ang pangkukulam. Ginawa na, magbabayad ka kasi sa panahon ngayon mga kapatid, hindi tatanggap ang isang mangkukulam kung hindi ka magbabayad ng 50,000, 60,000, 70,000, 80,000. Hindi po sila sasagawa ng ganyang kung wala kang ganyang kalaking halaga, kasi po buhay din nila ang nakataya diyan, o maaring sila din ay matalo ng isang manggagamot. Kaya po sila po ay naniningil ng mahal at ginagawa nila itong negosyo, itong pangkukulam na ito. Yan. Kaya yung iba naman ay ginagamit din naman sa tinatawag na paghihigante. Yan, tulad ng mga inaapi, tulad ng mga minamaltrato, ng mga tinatawag na
Sila ay inapi, inagawan ng lupa, tinanggalan ng dignidad, ginahasa ang kanilang pamilya o kamag-anak, pinatay ang kanilang mga kamag-anak o sinalvage ng walang kalaban-laban. At wala po silang pera na ilalaban sa tinatawag na mga abogado o sa korte, kaya naisipan na lang nila na maghiganti gamit ang tinatawag na itim na mahika sa pamamagitan ng espiritual. Ayan po ang pamamaraan ng mga tao ngayon. Sa mga naniniwala lamang po sa mga kulam-kulam. Yung iba po ay hindi po naniniwala na hindi totoo ang mga kulam-kulam. Yan po, at ako po ay nagsasabi sa inyo at isang saksi din na totoo po ang kulam, mga kapatid. At yan po ay ranas ko rin yan pag ako po ay may ginagamot at may nababalikan. Nararanasan ko po yan, yung pagtusok pa lang ay ramdam mong bumabaon, pero talagang hindi ka mabasta-basta mapupuruhan. Kasi ako kasi mga kapatid ay mayroon po talaga akong mga tattoo o proteksyon sa aking katawan na puro mga Latin. Makakaramdam ako na parang tinutusok pero hindi talaga bumabaon yung parang karayom na inaano sa akin, ginagamit sa akin, na ako ay pinsalain. Kasi ang manggagamot talaga ang unang bibirahin niya pag hinawakan ng pasyente. Ayan po. Kaya yung iba ginagamit sa paghihigante, ayan, at ginagamit din sa kalukuhan din na hindi rin maganda. Kaya minsan ay hindi na ako nagtuturo ng lihim na karunungan, kasi yung iba kasi mga kapatid natututo lang ng ganyang pamamaraan, akala mo kung sino na, mga kapatid. Yan, tinuruan mo lang magtawas, at ang sabi niya ay hindi daw mismo ang nagturo sa kanya, pero siya na mismo ang ginawa na ng negosyo ang pagtatawas sa online. At hindi niya tatawasin kung walang bayad. Yan po. Yan sa akin naman mga kapatid ay minsan kasi mga kapatid, naaawa din ako sa gustong matuto sa pag-aaral ng lihim ng karunungan. Tinuturuan ko po sila kahit papano sa pamamagitan ng pagtatawas. Ayan, kasi po ang pagtuturo po ng spiritual ay hindi ako kasi mga kapatid, hindi din kasi ako madamot. Minsan pag good mood ako ay nagtuturo ako ng mga ganyan. Meron kasi mga kapatid, yung iba naman ay talagang inaabuso nila ang kaaralan. Di na nila ginagamit sa mabuti, at yan ay naano sila sa pera. Ayan. Yan lang yung inano ko mga kapatid. Kasi ako mga kapatid ay kahit papano ay itinuturo ko sa kanila minsan ang aking mga kaalaman sa panggagamot. Kasi mga kapatid, tumatanda ako mga kapatid. Tumatanda ako. Kasi balang araw kung sakaling ako ililisan sa pagtanda ko o saan man hanggang saan man ang ng aking buhay, ay kahit papano ay meron akong mga naituro sa ibang susunod sa aking yapak, nagagamitin nila sa tama ang mga kaaralan na aking itinuturo sa kanila. Kasi mga kapatid, sa pamamagitan ng spiritual na aking tinuro ang tinuro ng mga master ko sa akin, yung mga kakilala ko dati, ay itinuturing ko yun na isang magandang malaki ang utang na loob ko rin sa kanila. Kasi dahil sa kanila natuto din ako sa panggagamot. Ayan, at itinuturo ko rin sa iba. Kasi po mga kapatid, hindi ko ikayayaman ito. Yan, hindi ko naman ikayayaman ang gusto ko rin makatulong sa mga taong gustong magtahak sa panggagamot mga kapatid, na kahit papano gusto ko na maraming mga manggagamot na tunay na lumaganap dito sa ating sa Pilipinas. Kasi mga kapatid, mas marami ngayon ang nag-aaral ng lihim na karunungan na sa kasamaan kaysa sa panggagamot. Ayan ang gusto ko. Kaya minsan ay hindi ako nagtuturo ng mga aking mga natutunan, kasi ayaw ko rin balang araw yung mga natutunan ko sa aking mga master o sa mga ay gamitin laban sa akin. Yan ang mga ko diyan. Kaya hindi po ako basta-basta nagtuturo ako ng mga orasyon, minsan mga pangkaligtasan, mga iwas sa panganib, disgrasya, ayan, mga tagabulag, pampaswerte sa negosyo.
Ayan ang mga tinuturo ko. Pero about sa tinatawag na lihim na karunungan na sa larangan ng hindi po ako nagtuturo. Dahil ayaw ko po na ang aking mga na pag-aralan sa larangan ng panggagamot ay gagamitin sa kasamaan. Ayan po. Itong ermitanyo. Balik tayo mga kapatid. Ang ermitanyo na ito ay isa ito sa, kung kayo ay naano dito mga kapatid, lalaking ermitanyo ito, malakas ito na manggagamot. Ito, ermitanyo. Ang ermitanyo naman kasi mga kapatid, ito. Kikwento ko sa inyo ang ermitanyo kung ano ng ugali ng isang ermitanyo. Ang ermitanyo po mga kapatid ay hindi po basta-basta ang ermitanyo mga kapatid. Yan po ay nag-iisa yan. Ay, hindi yan nakikihalubilo sa ibang tao. Ayaw yan ng mga magulo. Yan ang tinatawag na ermitanyo. Na malakas na antas na manggagamot yung ermitanyo na yan. Yan ay iba-iba din kasi ang mga ermitanyo ngayon. Merong ding balbasarado, merong mahaba ang buhok, merong matanda. Nakadepende po kung ang sa ugali ng ermitanyo. Kasi po sa larangan ng panggagamot, sa herbal, sa spiritual, talaga malakas ang ermitanyo mga kapatid, kasi ang ermitanyo ay kalikasan ang ginagamit niyan. Mataas ang antas niyan sa babaylan, kasi ang babaylan ay pangalawa lang yan, pero mas mataas ang ermitanyo. Hindi yan nakikihalubilo sa tao, mailap sa tao yan. Hindi yan basta-basta nagtitiwala ang mga ermitanyo mga kapatid. At sa sa mga liblib na lugar na katira yan, mga maning sa bundok, sa kuweba, sa yungib, sa mga malalaking puno. Hindi yan naninirahan sa mga tinatawag na mga pampubliko o bayan na lugar. Sa liblib po makikita yung mga ganyang klaseng ermitanyo. Yan. May mga ermitanyo naman mga kapatid, mabait naman ang mga ermitanyo. Mabait naman yan. Ayan nga, ermitanyo na ito ay sa kalikasan dito, ikaw ay tinatawag na ang kapangyarihan ng ermitanyo na ito ay kalikasan mga kapatid. Itong ermitanyo na tutulong sa inyo, kasi ang ermitanyo ay parang babaylan din yan mga kapatid, na hindi sila nasamba sa mga tinatawag na mga Diyos. Ang sinasamba nila ay Anito at Bathala. Yan ang mga sinasamba nila mga kapatid. Yan din naman ay Diyos din naman yan. Ang tinatawag na Anito at Bathala na yan, yan lang kasi ang pinaniniwalaan nilang kanilang Diyos na mga ermitanyo at mga babaylan na yan. Kaya ang kanilang kapangyarihan ay galing sa kalikasan. Mga elemento ang mga tangan yan. Mga elemento tulad ng mga engkanto. Yan, diwende, kapre, tikbalang. Yan ang mga ayan ang mga tinatawag na mga alalay nila. Kung kami sa mga spiritual ay meron din kaming mga gabay, ganun din yung mga ermitanyo na yan at mga babaylan, may mga gabay din, mga espiritu yan. Yan ang katotohanan dyan mga kapatid. Itong mambabarang na ito, yan nga sinasabi ko kanina, merong tao na gumagawa sa inyo. Itong mambabarang na ito, kumukuha ito ng impormasyon sa taong gumagawa sa inyo. Kung ikaw ba ay tinatablan ba ng kanilang ritual, o ikaw ba ay namumroblema na, ikaw ba ay nagkakasakit na diyan. Itong impormasyon na ito ay yung nagpapagawa sa inyo ay nagkakaroon talaga ng impormasyon. Kumukuha ang mambabarang na ito ng impormasyon sa isang tao. Yan. Ikaw din kasi dito mga kapatid ay nakakaramdam ka rin ng tinatawag na pagkabalisa. Yan, nababalisa ka minsan tuliro ka, wala ka sa isip, o parang lipad ang iyong kaisipan dito. Kasi nga dala dito sa ritual nito sa bundok na magkaroon ka ng patong-patong na problema. Ayan. Kung sino man ang kakilala mong ermitanyo o lalaki na manggagamot, yun ang makakatulong sa inyo. Yan, kahit ilagay na nating lalaking manggagamot, ang ermitanyo, kalikasan din ang kapangyarihan yan. Nakokontrol din yan ng mga tubig, apoy, hangin at lupa. Kalikasan, yan po ang hangin, apoy, tubig at lupa ay galing sa kalikasan yan.
magkokontrol niyan. Sa mundo ng spiritual kasi mga kapatid, akala kasi ng mga normal na tao walang mga kakayahan yan. Oh, walang mga kakayahan yan tulad ng mga mangkukulam. Akala ng mga ibang tao walang kakayahan yan. Pero doon mo malalaman ang kakayahan na may sakit na pala ang tao. Yun ang kakayahan nun, kung paano magbigay ng sakit ang mangkukulam sa isang tao. Ang kapangyarihan nila ay makakapagbigay ng sakit sa tinatawag na kanilang biktima. Yan, ang kapangyarihan naman ng isang manggagamot ay makakapagpapagaling sa o makakapagbigay lunas sa taong nabiktima ng itim na mahika. Yan po ang kapangyarihan sa spiritual. Yung sinasabi nilang sira ang ulo, wala daw kapangyarihan, wala daw mga bisa o bertod. Sila ang sira ang ulo. Yang ng ibang mga hindi nakakaintindi sa larangan ng spiritual. Ayan ang masasabi ko. Yan. Kahit ako nga dati mga kapatid, nung sa panahon ng ako'y hindi pa ako nagtatahak ng spiritual, hindi ako nagtatahak ng mga ganito, mga tarot, mga nagpapasampa, naggagamot. Di talaga ako naniniwala dati dito mga kapatid sa mga ganito, sa mga kulam-kulam, sa mga kasi dati tarantado ako. Hindi ako naniniwala sa ganito, hindi rin ako naniniwala sa Diyos. Yan ang ko. Ay nung tinawag ako ng Panginoon na ako'y magsilbi sa kanila na kahit papano na sa panggagamot man lang ay makakatulong ako kung may mga kamalian man akong nagawa dati ay itatama ko sa pamamagitan ng panggagamot. Ayan. Kaya doon ko na-realize na totoo pala ang mundo ng spiritual. Ayan. Yan ang yan ang katotohanan diyan. Mag-ingat ka sa nakapaligid sa inyo, diyan man ka sino man diyan, dahil sa panahon ngayon mga kapatid, hindi mo malalaman kung sino ang totoo, kung sino ang tunay, kung sino ang iyong kakampi, dahil ang lahat ng tao sa ating paligid ay mapaglinlang. Yan ang masasabi ko sa inyo mga kapatid. Mapaglinlang. Yan. Kaya dapat talasan nyo din ang inyong pakiramdam, marunong din kayong kumilatis kung ang tao ba na yan ay mapagkakatiwalaan o hindi, dahil itong nagpapaggawa sa inyo, yan, ay mapaglinlang ito ay manluloko din. Yan, ito ay gumagawa ng ito ay parang pabiktim itong tao na ito. Yung gumagawa naman sa inyo ay itong mambabarang na isinagawa ang ritual sa bundok na magkaroon ka ng problema at ikaw minsan ay magiging balisa. Yan. Sa kalikasan ka din dinaan itong na ito, mambabarang, pero ang ermitanyo yung makakagamot sa makakatulong sa iyo nito. Kung sa kalikasan ka niritualan, sa kalikasan ka rin gagaling. Ayan mga kapatid, maaring ikaw rin ay gagamutin ka sa pamamagitan ng mga halamang gamot na galing sa kalikasan. Yun ang magpapagaling sa iyo. Tulad ng sa bundukan ni ritualan, kung ano man ang nararamdaman mo, kumuha ka ng mga halamang gamot na galing sa kalikasan para yun ay ikaw ay gagamutin. Yun din ang makakapagpagaling sa iyo, ang kalikasan din. Yan. Unang-una po ang mga makakapagpagaling din kahit papano sa mga naalihan ng mga sa mga espiritu ay mga herbal. Ayan po. Yan po ang mga kapatid, ang mga mensahe sa inyo. At itong itong mga mambabarang na ito ay hindi ito makakaano sa inyo. Hindi ka mapupuruhan nito mga kapatid, dahil malakas ang pananampalataya ninyo sa ating Panginoon. Ayan lang masasabi ko sa inyo. Ang unang sandata natin na panlaban sa mga mangkukulam, mambabarang o kung anumang uri na yan ay dasal mga kapatid. Yan ang ating sandata upang malabanan ang mga kampon ng kasamaan o gumagawa ng mga itim na mahika na yan, ay dasal. Ayan. Kahit hindi kayo maglatin mga kapatid, ituturo ko sa inyo ang 4 o 5 na dasal na yan. Yan po ang inyong gawin ninyo tuwing umaga at gabi. Ang unang-una mga kapatid, Ama namin, Baginong Maria, sumasampalataya, at ang kasi niya mga kapatid, natin yung dasal na iyan
na talagang napaka makapangyarihang dasal na hindi kayang lupigin kahit Tagalog man ang iyong idasal diyan, ay hindi ka tatablan ng anumang uri ng itim na mahika. Yan, tatlo pa lang yung mga nabanggit ko mga kapatid. Yan. Ang Panginoon ko Hesukristo, yan pang-apat. At haluwalhati, yan po pang-5. At isusunod po ninyo ang tinatawag na Salmo 91. Yan po, ang Salmo 91 po niya mga kapatid ay hindi ka mabasta-basta dyan. Hanapin ninyo dyan sa tinatawag na sa YouTube o sa Google ang mga dasal na yan. Ama namin, Abagino Maria, sumasampalataya, luwalhati, yan, pagsisisi, yung Panginoon kong Hesukristo na ginulusol, yung mga ganyan mga kapatid. At saka isunod ninyo ang tinatawag na Salmo 91. Yan ang pinakamalakas na sandata na panalangin na hindi ka basta-basta malupig diyan kahit anong uri na gawa ng kasamaan, mapaitim na mahika. Yan ay yan ang magpoprotekta sa inyo mga kapatid. Iano ninyo ng taimtim na dasal. Yan ang pinaka panlaban sa mga taong gumagawa ng masama. Yang 5 dasal na yan na aking sinasabi sa inyo, dasalin ninyo yan. Yan, at yan lamang po mga kapatid, at hanggang dito na lang. God bless us all. Ingat po tayo palagi.